Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Isang buong linggo na naman po tayong itinawid ng biyaya ng Diyos. Naalala niyo pa ba ang mga pinagdaanan ninyo nung nakaraang mga linggo, mga araw, no? Mula Lunes hanggang Sabado, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng lakas para makapag-aral, para makapagtrabaho, at para makarating dito. Salamat sa biyaya ng Panginoon dahil dinako niya po tayo dito upang makapakinig at mapaalalahanan mula sa kanyang pong salita. Amen? So tinatayuan po natin ngayon ang tagumpay ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya po tayo magkakaroon ng matagumpay na buhay dahil mayroon ng nagtagumpay na una. Tinanggap natin si Jesus, kaya naman tayo'y mananagumpay na. Sabi nga sa Biblia, we are more than conquerors. Sino po ang lumaban para sa atin? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya naman, we can live a victorious life. So ang title po ng series na tinatalakay natin ngayon ay Victorious Living, Responding to Life's Challenges from Christ's Victory. Dahil po nandito pa tayo sa mundong ito, nakakaranas po tayo ng iba't ibang mga challenges. Pero kahit na may challenges tayong kinakaharap, meron tayong victory coming from Christ. So let's read from Psalms 23 verse 1 to 6. Sabay-sabay po ulit. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos, salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin upang makapakinig ng inyo pong salita. Salamat dahil ginabayan niyo po kami sa nagdaang linggo. Salamat sa kalakasan at pag-iingat ninyo po sa amin araw-araw. Ngayong araw ng linggo na ito, sa inyo po namin idinudulog ang lahat ng amin pong talakayan. Itago niyo lamang po ang inyong lingkod sa inyong likuran at ang mensahe niyo lamang po ang mamutawi sa amin pong mga puso't isipan. Wala pong ibang maitataas kundi ang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Buksan niyo po ang aming puso't isipan para po sa inyong salita. At naway patuloy na mapagpala ang bawat isa na narito sa kapahayagan po ng inyong biyaya. Salamat, kayo lamang po mapapurihan. Everybody say, Amen. Yan. We are focusing on Psalms 23, verse 3a. He restores my soul. In Filipino, pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Sino po yung nagpapanumbalik sa ating kaluluwa or nagre-restore ng ating soul? Our good shepherd. Who is our shepherd? The Lord is our shepherd. Tayo po ay parang mga tupa na pinapastulan ng ating Panginoon. So tayo po ay sumasagot sa tanong na, how can we respond to our emotional damages in light of Christ's victory? Meron na po ba mga nasaktan dito? Amen. At po tayo ay nakakaranas ng sakit at pagkawasak ng puso. Pero merong tugon ang Biblia kung paano ba natin ma-overcome itong mga emotional damages na to mula sa liwanag ng tagumpay ni Kristo na nasa atin na. Paano nga daw po ba? By allowing God to do the 3 RG. So,
po yung 3RG na to. Number 1, allow God to remove the guilt. What do you still feel guilty about? Jesus Christ is the only one who can remove your guilt. So let's reestablish our life with the truth of God's forgiveness through His Son, Jesus Christ. Sabi nga po sa Colossians 2:13-14, He has forgiven all your sins. He has utterly wiped out the evidence of broken commandments which always hung over our hearts and completely annulled it by nailing it to the cross. Amen? Napakabuti po ng Diyos at pinatawad na niya lahat ng ating mga kasalanan. So we can allow Him to remove the guilt that is haunting us. Quick review po muna tayo ang ating pong beloved thought. Nung first part ay God has forgiven you, now forgive yourself. Dahil pinatawad na tayo ng Diyos, pwede na nating patawarin na rin ang ating sarili. Number 2, allow God to release your grief. So, how about your grief? Natutunan po natin last week na i-release yung ating mga grief or kapighatian. So, ang tanong, have you learned to accept what cannot be changed? Natanggap na po ba natin ang mga bagay na hindi natin kayang baguhin? Nangyari na? Kailangan na lang nating tanggapin. Pangalawa, are you minimizing the issue and elevate it through prayer? Kung meron po tayong mga issue sa buhay, pinapanalangin at binibigay na po ba natin sa Panginoon? Amen? And are you looking at what's left instead of what's lost? Tinitingnan na po ba natin kung ano yung nandyan kesa sa mga nawala? Yan. Saan po ba tayo nagpo-focus? So you don't have to be a prisoner of pain. Sabi nga kanina sa kanta, di ba? Malaya na tayo. Sabihin nyo nga sa sarili nyo, malaya na ako. Malayang sumigaw. Malayang sumayaw. Malayang lumundag. Malayang lumipad. Malayang magpuri sa Panginoon. Amen? Yeah. Salamat sa Diyos. Ano? So, let us remember, God has forgiven you. So we can move on. Now, ito na po, ang last, but definitely not the least, RG. Handa na po ba kayo? Ayan. O, upo po ng maayos. Ayan. Ayan. Ito na po. Ang huling RG, how can we respond to our emotional damages? By number 3, allow God to replace or rid yourself of grudges. Yan. Ano po ba yung grudges? Ang grudges po ay come from what others have done to you. Ayan. Isa pa pong meaning yan is a lasting feeling of anger or resentment towards someone because of something they did in the past. Meron na po bang naka-offend sa inyo? Yan. So, in Filipino, para mas maintindihan po natin, pag naisip kasi natin yung grudge, ang naaalala natin yung horror film, no? So, ngayon, in Filipino, ayan, tatanungin ko kayo, ano po ang grudge sa Filipino? Tingnan nga po natin, ang ibig sabihin po niyan ay pagtatanim ng sama ng loob. So, ito po, yan. Ang ibig sabihin daw po nito ay hindi nalilimutang hinanakit na nagre-resulta sa matinding galit o paglaban sa ibang tao. Ito daw po, yung may nagawa sa iyo ibang tao, pero paulit-ulit mo siyang nire-replay sa utak mo. Isang beses lang niya ginawa, pero yung pain na nararamdaman mo, paulit-ulit. Kasi nagtatanim ka ng sama ng loob. Tumutubo daw po yung sama ng loob na yan sa puso mo at lumalaki hanggang sa makonsume ka na nito.
hindi mo namamalayan, naapektuhan na pala ang buhay mo. Hindi natin ma-enjoy ang buhay dahil sa dami ng sama ng loob natin. Meron nga daw pong ibang tao, inaalmusal yan eh. Diba? Sa umaga pa lang, nag-aalmusal na ng sama ng loob. Diba? So yan. So, yes, life is unfair. Naniniwala po ba kayo doon? We live in this fallen world. Minsan, may mga taong nakaka-hurt sa atin. Pwedeng intentionally, sinasadya, pero madalas, unintentionally. Pero how do we handle these resentments? So, how you handle life's resentments will determine whether you become a bitter or better person. Okay? So, ang difference lang po ng bitter at better ay ang letter I. I. Yeah. Sabi mo sa sarili mo, I make the choice. Nasa sa atin po kung tayo ay magiging bitter o better. Anong mas gusto nyo? Kayo ang pumili. Siyempre, mas gusto nating maging better. Pero, paano? Paano po kapag sobrang sakit ng ginawa sa akin? Di ba? Paano naman ang puso ko sobrang nasaktan? Di ba? Paano ang gagawin natin sa naipong sakit? Paano kung sa tuwing nakikita ko siya, nanggagalaiti ako? Paano yun? Parang ang hirap naman. Pag naririnig mo pa lang yung pangalan niya, no, nanggigigil ka na. Mapapaganon ka. Ano? Sino? Sino yung nandyan? Yan. So, paano natin gagawin yun? Ano bang dapat natin gawin? Sabi sa Job 5:2, to worry yourself to death with resentment would be a foolish, senseless thing to do. Dapat daw po pala hindi natin inaalala palagi. Dahil ano sabi sa Bible? It's a foolish and senseless thing to do. Ang sama daw ng loob ay pagiging foolish. Ang pagtatanim ng sama ng loob ay foolishness. So, resentment hurts the other person. Akala po natin, ang resentment or pagtatanim ng sama ng loob ay nakakasakit doon sa taong nakagawa sa atin or naka-offend sa atin. Pero sa totoo lang, ang tunay na nawawasak at nasasaktan ay tayo mismo. Sabi po sa Job 18:4, you are only hurting yourself with your anger. Sino daw po yung nasasaktan? Sarili natin. Sabi dito, will the earth be deserted because you are angry? Will God move mountains to satisfy you? Feeling mo umiikot sa iyo ang mundo. Pero sa totoo lang, kapag nagtatanim ka ng sama ng loob, ang nasasaktan lang ay ang sarili mo. Ang pagtatanim nga daw po ng sama ng loob ay parang asido. Narinig niyo po ba yung analogy na yun? Familiar po ba kayo sa analogy na para daw po itong acid? Nauunang nasira yung lalagyan kesa sa pinaglalaanan. Alam niyo po yung asido, di ba matapang po yun? Yeah. Kapag daw po lagi tayo nagtatanim ng sama, para ka daw nag-iipon ng asido. Iniipon ko talaga eh. Para pag nagkita kami, ibubuhos ko sa kanya eh. Di ba? Ganun po yun. Pero ang di natin namamalayan, ang unang winawasak nung iniipon nating sama ng loob, tayo. Yung puso na pinagsisidlan nung asido na yon na inilalaan mo sana para dun sa kinaiinisan mo. So madalas kasi, no, bakit kaya ganito yung mindset natin? Malaki po ang impluwensya ng media sa pag-iisip natin or takbo ng isip natin or kung paano natin ina-approach ang mga taong nakapanakit sa akin. Paano ba naman napanood nyo itong mga pelikulang to?
Ayan. Di ba? Lintik lang ang walang ganti. Ayan. Siyempre, para bang tinatanggap na natin na pag nasaktan ka, kailangan gantihan mo. Ano pa? Eto pa. Favorite niya si Sharon Cuneta. Oh. Babangon ako't dudurugin kita. Grabe naman yon. Durug na durug, ano? So yan. Yan ang sabi ng mundo, di ba? Sa tuwing may nakaka-offend sa'yo, kailangan gumanti ka. Kailangan durugin mo. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang. Di ba? Lintik lang ang walang ganti. Babangon ako, manda ka sa akin. Di ba? Ito po ang sinasabi ng mundo sa tuwing tayo ay nasasaktan or sinasaktan. Pero, ano nga ba ang sabi ng Biblia? What to do with your grudges? Gusto niyo po bang malaman? Ayan. Tingnan po natin sa Romans 12:19. Sabi po dyan, never take revenge, my friends. Wag daw pong gumanti. But instead, let God's anger do it. For the scripture says, I will take revenge. I will pay back, says the Lord. Wag daw po nating ilagay sa ating mga kamay ang paghihiganti. Hayaan lang natin po sa Diyos. Kapag may naka-offend sa atin, pag-pray po natin. No? Ano pa po? Meron pa pong sabi sa Romans 12:19, verse 19, ayan, dear friends, ito po, never avenge yourselves. Ito po yung another version. Leave that to God, for He has said that He will repay those who deserve it. So, because of sin in this world, life becomes unfair. Tama po ba? Nung bumagsak po ang mundong ito, ang buhay ng mga tao ay hindi na naging patas. Minsan, ay madalas pala, justice is not always served. Bakit ganon? Ang daya naman. Sila na nga yung may nagawang mali, sila pa yung guminhawa ang buhay. Bakit ganon? Ang unfair. Diba? Lagi po nating nasasabi yan. Sometimes, innocent people suffer. Kung sino pa yung inosente, sila pa yung nagdurusa. And sometimes, guilty and evil people prosper. Kung sino pa yung masasama, sila pa yung gumiginhawa ang buhay. Bakit ganun? Di ba napapakamot ulo ka? Dapat sila yung bumabagsak, di ba? Kung gusto mo nga ilagay yung hustisya sa kamay mo, di ba? Pwedeng gawin, ano ba nangyayari? But those, ito po ang pangako ng Bible, di ba? Sabi po dito, but those who believe in the finished work of Jesus Christ on the cross have the assurance in their hearts that although the world may grow darker and darker, we as believers are growing brighter and brighter because of Jesus. Tayo po ang magiging ilaw ng mundong ito. Hindi na po natin gagayahin ang pattern ng mundo kung saan nilalagay natin sa ating mga kamay ang hustisya. Mas mainam pong ibigay natin sa kamay ng Diyos ang hustisya. Amen po ba? So we believe that someday everything will fall into its proper place. We believe that everything will fall into its proper place. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay makatarungan? Someday, everything will fall into its proper place. Hindi man po natin nauunawaan sa ngayon. Sabi sa Bible, for your thoughts are not my thoughts. Your ways are not my ways. Ang hinihingi lamang po ng Diyos ay magtiwala po tayo sa katarungang kaya niyang ibigay sa atin. Amen? Ang gusto niya, huwag tayong magtanim ng sama ng loob at ibigay lang natin sa Kanya kung ano man yung mga bagay na
nakakasakit sa atin or nakapanakit sa atin. Isuko lamang po natin sa Kanya. Sabi po dito, one day, God will call everything into account. Right the wrongs and settle the issues that were left unresolved here. Crimes, injustice, prejudice, racism, sexism, rape, murder, hurt, and abuse. Lahat po yan aayusin ng Diyos. Napakasakit mabuhay sa mundong may ganito. Amen? Ako po, nagtuturo ako sa school. Laging mga social issues ang pinag-uusapan namin, halos araw-araw. Pero hindi ko makita sa mundong ito ang pag-asa. Dahil siguro kahit gaano kagaling ang mamuno sa gobyerno, hindi niya mariresolve to. Because it is deeply rooted sa kasalanan. Bagsak po ang kalagayan ng mundong ito. Kaya kahit anong rally, kahit anong edukasyon ang ibigay namin, mananatiling ganito pa rin. Pasama po ng pasama ang mundo. Pero ano lamang po yung tanging pag-asa natin? Meron po tayong pag-asa sa ating Panginoong Hesus. Naniniwala po tayo na someday, babalik siya dito at babaguhin niya ulit itong mundong ito. Bibigyan niya po tayo ng panibagong mundo kung saan mamumutawi ang pag-ibig sa bawat isa. Amen? Ito lamang po ang pinangahawakan ko sa buhay na to. Kaya kahit araw-araw, puro social issues ang pinag-uusapan namin, babalik ako doon sa good news. Na oo nga pala, hindi ako dito nakatira. Pansamantala lang to lahat. Meron akong inaasahan na mas malaki. Meron akong inaasahan in the near future. Diba? Buhay ang pag-asa ko. Hindi nakasalalay sa mundong to. Amen? Tanging si Jesus lamang po ang daan. Si Jesus lamang po ang pag-asa nating lahat. So, in the meantime, sabi po sa Bible, huwag tayong gumante. Every time na may nakakasakit sa atin, do not avenge yourself. Kahit na paborito nyo ang Avengers, no? Kasi daw, kakainin tayo nun. Lalamunin tayo ng paghihigante. So, kung di tayo gagante, anong gagawin natin? Tanong nga po, di ba? What do we do instead? Ano pong alternative? Sige nga, paano tong galit ko? Anong gagawin ko dito? So, tingnan po natin. Sabi sa Ephesians 4:31-32, get rid of all bitterness. Ano daw po gagawin? Get rid. Ano po yung get rid? Alisin lahat ng bitterness. Passion and anger. Lahat daw po yan ay tanggalin. No more shouting or insults. No more hateful feelings of any sort. Instead, be kind and tender-hearted to one another. And forgive one another as God has forgiven you through Christ. Pinatawad na po ba tayo ng Panginoon? Sino po ang pinatawad ng Panginoon? Taas ang kamay. Yes, lahat po tayo ay binigyan ng kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Lahat po tayo ay nagkasala sa Kanya. Amen? At pinatawad tayo ng lubos. Kaya naman, ngayong pinatawad na tayo, now that you have been forgiven, God expects you to be forgiving. Ano daw po bang pwedeng epekto kapag nagtatanim tayo ng sama ng loob? Bakit kaya ito ang sinasabi ng Bible sa atin? Sabi ng Bible, huwag ka magtanim ng sama ng loob. Bakit? Bakit? Ano bang meron kapag nagtanim ka ng sama ng loob? Yan. Bitterness is blindness. Sabi po ni Martin Luther King Jr., an eye for an eye leaves everybody blind. Yan. Ito po ay galing sa quote kay Hammurabi. Alam niyo po ba si Hammurabi?
Hammurabi Code, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Dito po kasi yung sinaunang batas ng mga tao na kapag meron daw pong nakapanakit sa'yo, kunwari, nabulag ka, yung bumulag sa'yo, kailangan bulagin din. Kunin din yung mata niya. Nabungi ka dahil sa kanya, kailangan mabungi din siya. So, ang nangyari, naggagantihan po ang mga tao. Pero sabi ni Martin Luther, kapag ganyan tayo ng ganyan, lahat tayo ay mabubulag. Ano po bang ibig sabihin ng pagkabulag na yan? If we let others and our hurt makes us bitter, it blinds us. Nakakabulag pala ang pagiging bitter. Paano pong paraan? It blinds us to the truth and to all that is good in the world. Yan. Hindi na po natin nakikita yung mabubuting bagay sa mundo. Ano na lang po nakikita natin palagi? Yung masama, yung evil, yung atin pong mga biases at yung kasalanan. Di ba kapag inis ka sa isang tao, example, pag naiinis ka sa isang tao, kahit anong gawin niya, nabubwisit ka na sa kanya. Amen? Kahit na gumagawa siya ng tama, para bang hindi mo na makita yung ganda nung ginagawa niya. Yeah. Kasi nga, meron ka ng bitterness sa puso mo. So it blinds us. Hindi mo na makita yung tama. Tama po ba? Yeah. Ano pa? It blinds us to what God wants to do in our lives. Ito po ang isa pong nakakalungkot na pagkabulag. Paano po? Nakakalimutan na natin yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Nabubulagan na po tayo. Because God wants to take the negative, harmful, and hurtful things and turn them around for good, making us better people. Pero, hindi natin makikita yon kung tayo po ay bitter. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Naniniwala po ba kayo na ang buhay natin ay nasa kamay ng Diyos? Naniniwala po ba kayo na lahat ng nangyayari sa atin ay alam niya? Kahit po yung mga nananakit sa atin. Alam po niya lahat. Wala pong nalilingid sa Diyos. At kahit po yung masasakit at masasamang bagay na nangyari sa atin, kaya niya pong gawing mabuti. He takes what the enemy meant for evil and turn it for good. Kahit po ginawa ng kaawayan, kayang baguhin ng Diyos at gawing maganda ulit. Dahil meron siyang magandang plano para sa ating lahat. Lahat ng setbacks natin, kaya pong i-restore ng Panginoon. Amen? Dahil our future is in the Lord's hand. Siya po ang nagbubukas ng pinto. Open doors after open doors. Pag nagbukas siya ng pinto, walang makapagsasara nito. At kapag nagsara naman siya ng pinto, wala ring makapagbubukas. Naniniwala po ba kayo na may inihandang milagro ang Diyos para sa atin? May nahanda siyang breakthrough para sa iyo? Because our future is in the Lord's hands. Jesus Christ desires to heal our emotional wounds and restore our soul if we will just allow Him to. Tingnan po natin kung paano niya tayo gustong i-heal. Ano man po yung sakit at emotional damages na naramdaman natin, gusto niya yang gamutin. Gusto niya yang i-restore. Sa paanong paraan po? Tingnan po natin yung Psalms 42 verse 5. Sabi dito, why are you downcast, O my soul? Why so disturbed within me?
Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Do we have a downcast soul? Ayan. Gumamit po si David, yung writer ng Psalms, ng termino ng shepherd. Tinawag po niyang downcast yung soul. Dahil ito po yung nangyayari sa mga tupa na bumabaliktad at hindi makabangon. Ang mga tupa po kasi, ganito yan, may hinang nila lang sila. Hindi kagaya ng aso na kapag natumba, kaya nilang bumangon ng mag-isa. Lalo na po kapag yung tupa ay buntis. Kapag po nabaliktad ang tupang paganyan, hindi po sila makakabangon agad. Kailangan ng good shepherd na magbabalik sa kanila. Bakit? Pwede po nilang ikamatay ang hindi nila pagkakabangon. Sabi dito, it kicks and flays its legs in the air. Kahit po anong pagkumpas nila ng kanilang mga paa, hindi nila mabangon-bangon yung sarili nila dahil sa sobrang bigat ng tupa. Ano pa po? Umiiyak daw po ang mga tupa kapag nakatihaya sila. Kasi nga, vulnerable po sila sa attack ng ibang mga hayop. Sino po yung madalas kumakain sa tupa? Mga wolf, no? Isipin nyo, nakaganon yung tupa, nakatihaya, di ba? Wala silang palag kung sakaling atakihin sila ng wolf. Ayan, pakita ko po sa inyo yung isang tupang natihaya. Ayan po, kahit anong palag niya, hindi siya makabangon. Ayan. Pinuntahan siya ngayon ng shepherd. Ayan, ni-roll over para lang makabangon siyang muli. At di pa dyan natatapos yan. Sinecure pa siya ng shepherd niya. Dahil takot na takot ang tupa na yon. Ayan. Ganyan po ang nangyayari sa tupang nakatihaya. Inihalin tulad ni David ang ating mga kaluluwa na para bang tupa na downcast. Sabi niya, "Why are you downcast, O my soul?" Para daw po tayong nakatihayang tupa na hindi natin maibangon ang ating mga sarili natin dahil sa mga emotional damages po natin. So it's alarming because any animal could harm the sheep kapag nakatihaya po siya. And it's also a very serious condition. Bakit? Kapag daw po nakatihaya ang tupa, ang gas daw po ay magkokolek sa kanilang tiyan. Lolobo po yung tiyan niya at maninigas yung tiyan niya. At kapag tumigas po yung tiyan niya, mabablock po yung airway. So, hindi po siya makakahinga at masusuffocate po yung sheep. At yun po ang pwedeng maging dahilan ng kanyang pagkamatay. Isa pa po, yung mga legs po ng tupa ay pwedeng mamanhid. At kung mainit pa po ang sikat ng araw, mabilis siyang mamamatay. In just a few hours na nakaganon, pag hindi nakita ng shepherd at hindi na-roll over ulit, pwede siyang mamatay. The cast down sheep can't do anything about it. Wala siyang magagawa. Kahit anong kumpas ng paa niya, nakakast down pa rin siya. No? It needs a shepherd to help it gets back in its feet. Parang tayo po, di ba? Pag tayo ay namimighati at puno ng sakit, parang hindi natin maibangon ang sarili natin. Kailangan natin ng good shepherd para tayo ay ma-restore. Restoring a cast-down sheep. Paano daw po ba nire-restore ng isang pastol or shepherd ang isang tupang natihaya? Una, first step, sabi dyan, the first thing the shepherd does is turn the sheep over. Yan, nakita niyo po kanina, di ba? Place his hand under its belly, yan, and lift up because it cannot stand on its own due to its
wobbly feet, dahil namanhid na nga po yung kanyang paa. He will lift up the sheep and hold it there while the sheep begins to get some balance. So, inaalalayan po niya hanggang sa makatayo po ulit ng maayos yung sheep. Then, he gently massages the sheep to restore circulation in its legs. Nakita niyo po ginagawa kanina, minamassage niya para dumaloy ulit yung dugo sa mga paa niya. As the blood begins to flow again, the sheep starts to regain stability. Matatayo na po siya eventually ng maayos. Hindi pa po dyan natatapos. Ano ba sabi dyan? Then, he begins to talk in a reassuring tone to the sheep. Sabi niya sa sheep, "It's okay. I'm here." What? So, sobrang takot daw po ng sheep. Diba? Para siyang may anxiety. So, nire-reassure pa pala ng shepherd yun. Hindi yun matatapos na, okay na yan, nakatayo ka na, bye-bye. Hindi daw po ganun. Nire-reassure pa. Okay lang yan. Diba? Kinakausap. Okay lang yan, nandito ako. Para bumalik yung confidence ng sheep na tumayo ulit. It's okay, I'm here. And when the shepherd realizes and feels that the sheep can stand on its own and has regained its balance, he will lovingly let it go. Kailangan munang makasiguro ng shepherd na ang sheep ay kaya nang tumayo sa sarili niya bago niya ito pakawalan. Ganito po ang ginagawa sa atin ng ating good shepherd. Ganito po ang ginagawa ng Diyos sa atin. Hindi po ba kayo natutuwa? Our God is a good shepherd. Just like this. Sa tuwing nakakaranas po tayo ng pain and sufferings, at meron tayong mga sama ng loob, hindi niya tayo basta-basta iiwan. Napakabuti po ng Diyos natin, no? Inaalalayan niya tayo, kagaya ng ginawa niyang pag-alalay dun sa tupa. Hindi niya tayo, okay, o anak, narinig mo na yan eh. Di ba? Nagpunta ka na sa church. Di ba? Pinag-pray ka na, pwede na yan. Kaya mo na yan. Ang Diyos po natin ay Diyos na mapagpasensya. Hindi niya po tayo basta-basta sinusukuan. Tinitingnan niya kung kakayanin na ba natin talaga. At dahil sa paggabay niya, unti-unti, nakakabangon po tayo sa pagkakabagsak natin. Unti-unti, sa paghimas niya sa atin, at pagpupuno niya ng pagmamahal sa atin, nakakayanan natin na tumayo ulit sa ating sariling mga paa. At yung lakas na yun, na pagtayo natin ulit, saan po ba nanggaling yun? Nanggaling pa rin po sa biyaya niya sa atin. Lahat po ito ay nagagawa natin dahil sa lakas na nanggagaling sa ating good shepherd. When we are on our backs, overwhelmed by guilt, grief, or grudges, and we think we're going to be stuck on that position, akala mo wala ng pag-asa, na stuck ka na, the Lord is our shepherd. Kagaya po nung sheep, sa sarili nating lakas, hindi natin kayang mag-heal ng ating emotional damages. Salamat sa ating good shepherd because we can be healed. Sabi ni Jesus sa Matthew 11:28-29, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls." Gusto niyo po ba ng kapahingahan? Gusto niyo po ba ng kagalingan mula sa emotional damages? Ang sabi ni Jesus, just come to me. Come. Akong bahala sa'yo. I will give you rest. Jesus Christ wants to restore our soul.
He's the only one who can help us get back on our feet. Pwede nating subukan ang maraming bagay, libangin ang ating mga sarili. Pero yung emotional damage, mananatili yan. Ang tanging magbibigay lang ng tunay na kagalingan sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sabi sa 1 Peter 5:10, "And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast." Napakaganda po ng plano ng Diyos sa atin. Gusto niya po magkaroon tayo ng restoration mula sa ating mga emotional damages. At kung ibibigay natin ang ating mga sama ng loob sa Kanya, hahayaan natin siyang pagalingin tayo, ito po ang plano niya at ang pangako niya. When God restores our soul, He restores our confidence. Babalik niya yun ulit. He restores our joy. Hindi na tayo magiging bitter. He restores our peace. Hindi na natin laging maaalala at marireplay pa ulit-ulit yung ginawang sakit sa atin. Dahil binigay niya sa atin yung peace. And He restores our strength. Kakayanin natin magpatuloy sa buhay dahil siya ang nagbigay ng tunay na restoration sa atin. Ito po ang tunay na restoration na galing sa Diyos. Hindi po ito basta-basta band-aid solution na ino-offer ng mundo. Yun po kasing band-aid solution, tapal-tapal lang eh. Okay, naaaliw ka ngayon, pero mamaya pag mag-isa ka na lang, nararamdaman mo na naman yung pain. Yes, entertain mo yung sarili mo. Manonood ka ng kung ano-ano. Sumasaya ka panandalian. Pero pag mag-isa ka na lang, bago ka matulog, maaalala mo na naman yung pain. Ang tawag po doon, band-aid. Band-aid solution. Hindi talaga gumagaling yung sugat sa puso mo. Sino lamang po ang tunay na makapagpapagaling sa pusong nawasak at nasaktan? Sabi sa Bible, only God can restore a soul. Siya lamang po, wala nang iba. Ang gusto lamang niya, hayaan natin siya. Sabi niya sa atin, anak, halika na. Come to me. Let me help you. Let me heal you of your pain. Let me heal you from your emotional wounds. Walang ibang sagot sa atin pong mga damages, kundi ang Panginoong Jesus. Kaya kung ikaw po ay nakakaranas ng emotional pain ngayon, at narinig mo itong mensahe na to ng Diyos, maaaring tinatawag ka ngayon ng Diyos at sinasabi niya, anak, hayaan mo na pagalingin kita mula sa sakit na nararamdaman mo na yan. Anak, buksan mo ulit ang puso mo sa akin. Tanggapin mo ang kapatawaran ko sa iyo. At kagaya ng mabuting pastol, hayaan mong akayin kita ulit. Hayaan mong bigyan kita ng lakas para magpatuloy sa buhay na to. Kung kayo po, kung nangungusap po ang Diyos sa inyo ngayon, at gusto niyo po siyang tanggapin sa inyo pong mga puso bilang inyo pong healer, sabayan niyo po ako sa panalangin na ito. Wala pong ibang solusyon kundi ang ating Panginoong Jesus. Sabayan niyo po ako sa panalangin na ito. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Maraming salamat. Dahil mahal na mahal ninyo ako. Dahil mahal na mahal ninyo ako. Sa kabila ng aking mga kasalanan, Sa kabila ng aming mga kasalanan, ako po ay pinatawad ninyo. ako po ay pinatawad. Salamat Salamat
Dahil kayo ay ang aming mabuting pastol. Dahil kayo ay aming mabuting pastol. Ngayong araw na ito, Ngayong araw na ito, kayo na pong bahala sa akin. kayo na pong bahala sa akin. Kagaya ng tupa, Kagaya ng tupa, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. hindi ko kaya iligtas sa sarili. Kailangan ko ng mabuting pastol Kailangan ko ng mabuting pastol na gagabay sa akin sa buhay na to. na gagabay sa akin sa buhay. Ngayong araw na ito, Ngayong araw, tinatanggap kita sa aking puso tinatanggap kita sa aking puso. bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Aming Panginoon at tagapagligtas. Mula sa araw na to, Mula sa araw, ako ay sa'yo ako ay sa'yo, at ikaw ay akin. ikaw ay akin. Salamat po Salamat sa kaligtasang sa kaligtasan ibinigay niyo sa akin. binigay mo sa akin. Kayo lamang po mapapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung sumabay po kayo sa panalangin na yon, congratulations. Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Kayo po ngayon ay nasa kamay na ng mabuting pastol. Ang pastol na nagbibigay ng tunay na kagalingan sa atin pong mga emotional damages. So ulitin po natin bilang recap. How can we respond to our emotional damages in light of Christ's victory? By allowing God to do the 3 RG. Ano po yung tatlong RG na yon? Number 1, allow God to remove the guilt. Number 2, allow God to release your grief. And number 3, allow God to rid yourself of grudges. In a nutshell, God has already forgiven you. Dahil sa kapatawaran na ito, we can also forgive others. Una po tayong pinatawad ng lubos, kaya tayo ay nakakapagpatawad din. Lahat po ay hindi sa sarili nating lakas, kundi sa biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Amen? So, dahil po dito, nasumpungan natin ang tunay na kaligayahan. So, ang atin pong beloved for today is, Christ is my shepherd, I can find true joy. Amen? So let's all stand up. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige, let's continue to praise Him. And let's declare good things to happen this week. Sige. Thank you, Jesus. Thank you, Father God, for your message today. Salamat po sa pagpapaalala sa amin na kayo lamang ang tunay na magbibigay sa amin ng emotional healing. Wala pong ibang makapagbibigay sa amin ng tunay na kapayapaan, kundi kayo lamang po. Salamat sa pagbibigay niyo sa amin ng aming Panginoong Jesus, nang dahil sa tinapos niyang gawa, kami ngayon ay matagumpay na. Kaya naming harapin anuman ang pagsubok ng buhay, dahil alam namin kasama namin kayo. Kayo ang aming good shepherd. Hindi niyo kami pababayaan sa lahat ng lakbayin namin sa buhay na to, sa bawat paghakbang, madapa man kami o masaktan, lagi kayong nandyan, nakaalalay sa amin. Kaya naman, we pray na sa darating na linggong ito, patuloy na kayo ang sumama sa amin. Sa amin pong pagtatrabaho, ingatan niyo po kami. Kayo pong magbigay ng kalakasan sa amin araw-araw. Ganon din po sa amin pong pag-aaral para sa mga estudyanteng narito ngayon. At ganon din po sa mga kabuhayan ng amin pong mga kapatid dito, kayong patuloy na gumagabay at nagpo-provide sa lahat ng amin pong pangangailangan. You are our good shepherd. And sabi niyo sa inyong salita, you have good plans for us. Plans to prosper us and not to harm us. Plans to give us hope in the future. So that's why we continue to declare breakthroughs sa mga buhay namin. Lahat po ng may karamdaman, pinapanalangin po namin na pinagaling nyo na po sila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ano man po ang nag-o-oppress sa kanila pong katawan, wala pong karapatan yon sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Because of your redeeming blood, we are always
and forever righteous before you. Thank you, Jesus, for healing our emotional wounds. Thank you for your miracle today. And thank you so much for loving us deeply. Lalo na sa panahon na kailangan namin ng karamay. Hindi nyo kami iniwan at hindi nyo kami iiwan. Hindi nyo kami pababayaan kailanman. Salamat dahil kayo ang Diyos na hindi nagbabago. Kayo'y tapat noon, ngayon at magpakailanman. Tunay nga Diyos, wala kayong katulad. Dahil sa pag-ibig ninyo, makakayanan po namin na magpatuloy sa buhay na ito. Salamat sa biyaya ninyo sa bawat isang narito ngayon. Thank you. Sa iyo lamang po ang papuri at pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen! Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.